In politics as well. Good. Madami ang nangyayari ngayon, no? It is, of course, a budget season and a whole new season of investigations in Congress. And for the latest at the Senate, it's probe into allegedly anomalous food control or flood control projects, rather. Let's bring in Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon? Okay. Oo, Merymon. Ang galing ng title ng report, ano? Parang Pilipinas underwater. Balita ko, Merymon, bigla raw nagkasakit yung mga kontraktor sabay-sabay. Anong sakit daw yun? Actually, Lord and Denise, doon sa 15 na contractors na inimbitahan dito, around 7 lang yung nag-confirm o kaya nagparamdam na magpapadala sila ng kanilang representative. Dito sa 8, merong ilan na nagbigay ng kanilang pagpapaliwanag kung bakit hindi sila makakapunta. Halimbawa, mula sa St. Timothy Construction, ang sinabi dito ng owner na si Maria Roma Rimando, kaya hindi siya makakapunta ay dahil sa pagdadalamahati pa sa pagkamatay ng ng isang foster parent. Para naman sa SunWest Incorporated, sabi naman ng presidente nitong si Aderma Alcazar, meron daw siyang scheduled leave to tend to personal family matters abroad. And yung pangatlong excuse na nakita natin doon sa listahan mula naman sa top-notch catalyst builders, ang nasabi naman ng presidente nito si Yumir Villanueva, meron daw siyang scheduled medical procedure. So dito sa mga to, itong 8 na hindi makakadalo, minungkahi na kanina na Senator Erwin Tulfo na ipasabpina na ang mga ito dahil nga raw parang kesyo may excuses daw na may nagkakasakit, na meron daw prior commitments. Samantalang ibinahagi din ni Chairman Rodante Marcoleta na inimbitahan ang mga resource persons sa itong kontratista as early as Friday last week. And so far, ngayong araw na to, lumabas doon sa usapin nila kasama si DPWH Secretary Manuel Bonoan na doon sa halimbawa, doon sa Bulacan, yung mga flood projects ito na nagva-value up to 5.9 billion pesos, parang lumalabas na ilan sa mga ito ay ghost projects. Though ang sinabi dito ni Secretary Bonoan, maganda raw iimbestigahan pa raw ito at bubusisiin pa raw ng mas malalim. Pero dito nagkaroon na ng pagkadismaya ang mga senador kung bakit merong ghost projects na pumupuslit dito sa budget. Balik sa inyo. Oo, narinig ko kanina sinabi ni Senator Marcoleta na mahirap maghabol ng multo. So isa lang pala, alam mo, joke noon, Merymon, baka hindi ka pa nag-aaral nitong mga panahon na yun, ano? Yung sunod-sunod na mga investigasyon, kapag may Blue Ribbon Committee hearing, at pinatatawag yung ibang mga resource, nagkakaroon ng sakit, ang tawag nila sa sakit ay Blue Ribbonitis. Nasaktuhan kasi. Eksakto kasi biglang natsambahan na nagkaroon ng karamdaman. Matindi, ano? So far, etong mga representatives ba ng mga contractors ay nagisa na, Merymon, at ano ang mga palusot naman nila? Actually, karamihan sa mga narinig natin panggigisa kanina o pananabon is nakadirect ito kanila DPWH Secretary dahil ang pinakatinatanong din dito nila Senator Marcoleta, bakit daw walang coordination or if meron man, bakit may pagkukulang sa coordination at communication sa mga ahensya na nakatoka sa mga project na to, especially doon sa mga companies, sa mga kontratista nga. At ang inaasahan din natin na sa susunod nga na pagdinig, bukod sa isasampina itong mga to, is mas magiging malinaw raw yung magiging presentasyon ng DPWH patungkol dito sa flood control projects. Kasi ang goal daw nila nitong komite patungkol dito is number 1, hindi lang daw ma-put into accountability yung mga kontratistang may kinalaman sa mga pumalyang flood projects, kundi pati yung mga opisyal na posibleng kumukurot doon sa supposed budget allocation. Kasi nga nakikita rin dito, kung sa 100%, around ilang porsyento lang ba, aabot daw ba ng kalahati, baka less than kalahati pa ng budget ang nagagamit lang. Kaya ang nangyayari, pumapalya itong flood projects. Merymon, I'm just curious, kasi kanina, I believe, correct me if I'm wrong, it was Senator Gatchalian who said na may in-acknowledge siya na may umamin na meron daw talagang mga ghost projects, yung mga contractors na, or mga projects na hindi rin na nakukumpleto, pero napakarami nung pinagdadaanan. May mga nag-a-approvean niya, no, mula sa yung mga unang nag-o-observe ng mga projects sa baba, paangat ng paangat. They were well aware of the situation before this investigation, and what have they done? Kasi parang kanina nung kinakausap na sila ng mga senador, parang alam naman nila na nangyayari to eh.
Oo, Denise, ang sinabi diyan ng ang gusto rin nila makita ng committee na to is kung meron daw bang oversight sa sinasabing government procurement process. Kaya gusto nga rin nilang makapag-establish ng system witnesses na may kinalaman o may alam sa ganitong nangyayari, kung paano raw ino-honor o ginagrant yung supposed projects at bakit daw nakacentralize dito sa 15 na kontratista itong supposed flood control projects. Ang nabahagi kanina ni DPWH Secretary Bonoan is, for example, meron silang ginawang proyekto within the year 2022 to 2025. Though established na siya, kumpleto na siya, hindi pa rin daw maiiwasan na tuloy-tuloy pa rin naman yung pagdating ng malakas na pagbuhos ng ulan, pagbagyo, kaya magkakaroon ng pagbaha. Pero dito raw makikita yung continuity nitong mga proyekto, yung lalo na yung pagfa-function ng mga ito. At ang sinabi ni Secretary Bonoan, tuloy-tuloy naman daw yung kanilang pag-check sa mga proyektong ito throughout the years. Yun nga lang, parang hindi satisfied ang panel ng committee sa mga sagot na to kasi nga sinasabi nila kung may ganyan daw na monitoring, bakit daw pumapalya itong mga proyekto at ba't may nakakapuslit na supposed ghost projects. Ang naging example talaga dyan, yung una natin nilang napag-usapan, yung mga flood control projects sa Bulacan, 5.9 billion, pero parang karamihan nga sa mga ito palyado. Oo, di ba? Bulacan ang may pinakamalaking Yes. natanggap o pagdating sa mga flood control projects. May isa yung Wawaw Builders. Ito yung ika-12 out of the top 15, no? Pero kumbaga napag-uusapan din ba yung possible establishment ng links ng contractor at kung sino man yung kinatawan doon sa distrito o puro DPWH lang ba ito? Ang alam ko sinabi ni Secretary Bonoan, yung buong distrito relieved na raw, ano? Tama ba, Merrimon? Tama, Lord. Tinitingnan nila dito yung mga supposed kongresista raw sa likod kasi tinitingnan nila kung bakit meron bang sino-sino ba. Yun ang gustong malaman din ni Senator Marcoleta. Sino-sino raw ba itong mga kongresista na nagre-request ng additional budget para raw malaman kung nagagamit nga ba ang mga ito. At kanina rin nagkaroon din ng medyo mainit na moment kasi binati ko sa mga Senator Marcoleta yung isang palpak umano na pagkakagawa sa isang revetment project na pinondohan ito ng bilyon-bilyong piso ng gobyerno. Inihayag dito ni Marcoleta na 80% kasi doon sa revetment gawa lang sa lupa, 15% semento at 5% lang ang may bakal na materyales. So malayo daw ito doon sa inaasahan nilang kalidad ng mga proyekto. At napag-alaman na yung kontratista dito ay mula sa ang St. Timothy Construction na pagmamayari ng Diskaya family. Pero yun nga, ang St. Timothy absent ngayon, wala ring yun yung ang naging pagpapaliwanag, merong grieving pa na pinagdaraanan ang may-ari. Pero nakala ko ang ikukwento mo ay yung personal experience ni Senator Marcoleta na shinare niya, no, na hindi daw siya nakakalabas ng bahay dahil sa village daw nila, pag umulan daw ng mga 20-30 minutes ay baha na rin. May may personal siya. Totoo. Dagdag pa natin dyan, si Senator Bam Aquino naman, ang nasabi niya kanina sa kanyang opening remarks is kung makikita daw na hindi talaga maganda ang allocation ng budget dito or kung hindi raw ito nagagamit dahil may pangungurakot o kaya naman nakukurot ang sinasabing pera, mas mabuti na lang daw na dalhin na lang o i-allot na lang daw ito sa ilang mga sektor. Dito napasok ngayon yung basic education kung saan pwede raw sanang gamitin yung milyong-milyong perang ito para sa pagpapatayo ng mga classroom, yung kinakailangan daw na subsidy para sa mga guro. And yan din ang nasabi ni Senator Raffy Tulfo nung nakapanayam natin siya kanina. Matapos mag-undergo ng drug testing ang kanyang opisina. Maaari raw kung makikita raw talagang hindi nagagamit ng maayos, ibigay na lang daw sa iba yung budget allocation. Pero hindi ba yun nga gusto na nga tanggalin ang responsibilidad ng paggawa ng mga classrooms away from the DPWH kasi grabe, ang mahal-mahal nung nadadagdagan ng mga decimal points. Pero Merrimon, may isang kwento kanina na may isang district engineer supposedly na sangkot sa anomalya, nilipat lang ng distrito. Ano bang kwento dito at aware ba dito ang Department Secretary? Considering, my God, pangalawa sila sa pinakamalaki na makukuha ang budget, ha? Oo, Lord. Actually, marami ikinagulat dito ang komite, lalong-lalo na nung nabanggit ni Sec Bonoan na yung ibang sa mga flood projects na nakikita o yung mga kontrata, may ghost projects na nakakapuslit dito. So, kasama na dyan, tulad sa nabanggit ninyo, is kinakailangan na nga, gusto na nilang malaman sino na nga ba talagang nasa likod ng mga to, kung meron mang backer, kung meron mga connection, yung may link man dito, para nga malaman nila bakit. And ang naging question din dito ni Senator Marcoleta, doon sa ilang mga lugar, bakit daw nasa-centralize itong flood control projects sa mga probinsya na hindi naman na sobrang
flood-prone area. So yan yung aabangan natin sa susunod na pagdinig kung paano nga ba ito sasagutin ng DPWH. Meron na rin bang sagot ang Blue Ribbon Committee sa offer? Kasi di ba si Congressman Arnie Teves, nag-offer siya na magte-testify daw siya, may mga alam siya about yung mga flood control projects. Napapangiti itong katabi ko. Meron ba, Raymond? Denise, ang nasabi sa atin ng media officer ni Senator Marcoleta, na-inform na daw ang senador tungkol dito sa willingness ni dating kongresista Teves na maging bahagi ng investigasyon. Pero patungkol sa kung i-acknowledge ito at kung may confirmation na magiging part ng susunod na pagdinig itong si Teves, so far wala pa tayo nakukuhang impormasyon. Pero tingnan natin, hindi pa naman tapos ang pagdinig, so baka magkaroon ng paglilinaw tungkol dito kasabay ng ipasasabpina ng mga kontratista. Merrimon, kakambyo ako. Pag-usapan ko, gusto kong magtanong kung ano ba naging ending kahapon, nagkakainitan kahapon dyan, doon sa kumbaga hatian ng mga seats para sa very powerful Committee on Appointments. Merrimon, so ano na ba ang ending at sinabi ni Senator? Ang nangyayari kasi puro mga majority ang naiuupo. At si Senator Tito Soto medyo nag-init at sabi niya, hindi naman kami mga saling pusa lang dito, mga minority. Ano ba ang naging ending ng usapan na yon, Merrimon? So far, Lord, kagabi natapos yung session nila or yung usapin tungkol dito sa paglalagay ng members ng Commission on Appointments. Naiwan na lang muna na siyam ang miyembro nito. Nag-back out si Senator Alan Peter Cayetano habang pending pa yung paglilinaw dito. Ang concern kasi dito ni Minority Leader Tito Soto is hindi naging fair yung paghahati ng mga miyembro ng CA. Ang pinaka minumungkahi ni Senator Tito, dapat daw by political party yung pagpipik na pumasok pa dito yung sinabi naman ni Senator Big Zubira na computation na dapat kung may 0.5 doon sa computation nila, but pagdating sa ratio, dapat ibigay na lang ito sa minority. Ang nasabi naman kasi dito ni Majority Leader Joel Villanueva, sinusunod nila yung doon sa ruling ng Korte Suprema na merong 80-20 na proportions na sinusunod para maging members, and ang lumalabas nung kinompute nila, yung ilan ba yung miyembro ng majority, i-divide mo doon, lumalabas na around 10 members ang magmumula sa majority, yung 2 magmumula sa minority. So, hindi nagkaroon ng conclusion pa talaga dahil hindi pa kompleto yung 12 members ng CA. Yan yung aasahan natin mapag-uusapan pa mamayang hapon. O, di naman pwedeng hatiin yung 0.5, nira-round off lang. Yes. Kasi manananggal na yun pag sinama pa may 0.5, di ba? Merrimon, naku. Pero ba kayo magtatanong doon sa yung tumanggap ng campaign donation mula sa isang contractor. Pero siguro hindi mapag-uusapan ngayon yun, O sana rin matanong dyan maya-maya, babalik ako sa topic, yung mga, Diyos ko, mga undercapitalized, at may 5 at least, na undercapitalized ng mga contractor. Ibig sabihin, wala naman silang mga datong. Eventually, nung una, nakakuha ng kontrata. Bakit nakakuha ng kontrata? Sa bidding. Anyway, may tanong ka ba kay Merrimon Reyes pa? Ako, okay na ako. Mamaya babalikan natin yung hearing din. Galing, no? Sa dami nangyari, nakalimutan na natin yung impeachment. Pati yung joint session, wala na rin yun. Tapos na, di ba? Okay, moving on. Talagang napakakulay ng ating mga balitaan sa bansang ito. Thank you for your report, Mobile Journal, Merrimon Reyes.